Sapagkat walang binigyan ng karapatan ng Diyos na para sa pakikipagrelihiyon ng tao sa Diyos o ng Diyos sa tao, sa kanila lamang ipinagkatiwala. So, yung tunay pong church, ang mga tinawag, yung pong naturuan ng mga apostol. Katunayan, hindi lang basta naturuan minsan, ito ay nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Natatandaan niyo sa Acts 2, matapos sila mabaptize at maging church ng ating Panginoon Kristo, hindi sila basta lang, ay, tanggap na yung aral, okay na. Hindi, nanatili sila sa aral. Nanatili sila sa mga aral ng apostol. Okay? Ganyan niya sabi ito sa Acts chapter. Ayan, sa verse 42. Doon na natin kung babasahin muna sa 40, 41, 42. Ang sabi, sa iba pang maraming salita ay nagpapatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi mga ligtas kayo sa likong lahing ito. Yaong ang nagsitanggap ng kanyang salita. Yun po yung mga nabautismo, yung nanampalataya, nagbalik loob, nabautismo, at tumanggap na salita ni Pedro, ay nangabautismoan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Itong 3,000 kaluluwa, ano nangyari? Matapos tanggapin yung aral ni Pedro. Sa 42, at sila'y nagsipanatiling matibay saan? Sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So, kasi nga alam nila na ang mga apostol lamang ang pinagkatiwalaan ng salita ng pagkakasundo. Ang mga apostol lamang ang pinagkatiwalaan ng salita upang ang tao'y magkaroon ng muling ugnayan sa Diyos. Upang ang tao'y magkaroon ng rekonsilyasyon sa Diyos. Upang ang tao'y magkaroon ng tunay na relihiyon sa Diyos. Kaya kung tayo makikinig ng aral ng mga apostol, hindi tayo makikinig sa mga aral na ito na sinashout out dun sa sa Facebook at sa iba pang mga social media. Okay? Dapat maging maingat tayo. Kung meron man tayong tatanggaping aral, tanggapin natin ang mga aral na ito dun sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos. At walang ibang pinagkatiwalaan ng Diyos maliban sa mga apostol. Hindi natin basahin 18, 19, and 20. Dapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na ipinagkasundo tayo. Yun yung religion. Sa Kanya rin, sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinapamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo. So, naintindihan po natin ito, kahit sa maikling pag-aaral, makikita natin na yung sinasabi nilang hindi kinakailangan ng relasyon, hindi kinakailangan ng religion,
ang kinakailangan na relasyon. Ito po ay pinasisinungalingan ng mga tunay na mangangaral ng Biblia. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi nila at si Jesus ang aking Savior, religion is not our Savior, mali po yun. Sapagkat si Jesus po ang ating religion, at kung si Jesus ang ating Savior, therefore ang religion natin ito na si Jesus ang ating tagapagligtas na mag-uugnay sa ating muli sa kanyang Ama sa sangkalangitan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.